Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Kumusta mga kabibig? Kumusta lalo na sa ating mga netizen na nandyan sa Luzon area? Kumusta ang mga binaha dyan? Nakareceive na ba kayo ng mga food packs o mga ayuda sa ating gobyerno, sa Office of the Vice President? At kung sino man ang gusto magbigay ng ayuda, magpasalamat po tayong lahat. Kasi sa panahon ng kalamidad, may maraming Pinoy pa rin ang tutulong at hindi talaga tayo pababayaan. Angelina Matsu, hello, hello, hello. Juvie Sarte, good evening kabibig. Nako, kumusta mga kabibig? Grabe, ang dami palang pasabog ngayong araw na ito. Nako po. Ito Amy Marcos, pinagtanggol si VP Sara. Ha? Nako. Pinagtanggol si VP Sara sa pagpunta ni VP Sara sa Germany. Kasi ang balita at hindi pa kumpirmado, pumunta daw si VP Sara doon para magbakasyon at manood ng concert ni Taylor Swift. Naku, ang mga chismosa talaga. Hindi pa nga alam kung ano ang totoong rason kung bakit nagbakasyon agad-agad si VP Sara kasama ang pamilya at ang kanyang mother, ay agad-agad gumagawa sila ng chismis na pupunta daw si VP Sara para na manood lang ng Taylor Swift concert kasi magka-concert si Taylor Swift sa Germany. Nako po, kaya talaga gawa-gawa na istorya. Oo. Rosma ng ayuda na rin. Buti naman, may mga tao, di ba, mga tawag dito, yung mayayaman na tao na sobra-sobra ang biyaya, ay mamimigay sila. Hindi naman kabibig. Ang daming vlogger tumulong, maganda po iyan. Kumusta kabibig from Pinoy ako? Hello, hello, hello. Kaya nga, ito nga ha, gusto ko pang malaman kung totoo ba itong pinakalat ng mga ibang parlor ng ating ibang kababayan, ng kapitbahay ko, na si VP Sara ay pumunta sa Germany kasama kayang anak, asawa at ina para manood na lang Taylor Swift concert. Naku, hindi pa yan kumpirmado ha, pero kailangan nating malaman yan kung totoo ba yan. Pero kung pupunta siya doon para mag-relax, ang dami naman niyang kayang achievement sa pagka-vice presidente, ang dami niyang achievement bilang DepEd Secretary, at mataas ang trust rating, kailangan din niyang magbakasyon. Anong magbakasyon kabibig? Wala namang problema kung magpahinga ng ilang araw ang VP natin para mag-gain ang kanyang energy. Kasobrang maraming lebak-lebak without evidence ang mga binabato kay VP Sara. VP Sara needs to relax for a while. Si Bongbong Marcos nga, kasama ang ilang mga tao, asawa, pamilya, pumunta-punta sa iba't ibang sulok ng mundo at ang tanging hingi lang pledges. Di ba mga bibig? Roll down sana, wag pautangin ang Vang administration. Sa tingin nyo, pag di ka Sara ay, mga halos around the world, di ba? Tapos si VP sa Germany lang, malaking istorya na nila. Nako, mga kabibig. Bahala sila, oy, maenggit sila. Kasi afford ni VP Sara kung totoo man ang istorya na pumunta siya sa Germany, totoo naman sa Germany siya, at manood ng Taylor Swift concert, afford naman niya, pasensya kayo. Well, kayo hindi nyo afford, kaya hindi kayo makapunta doon. Di ba? Ito na kabibig. At least si VP Sara, before siya umalis, before siya nagbakasyon or on leave, papuntang Germany, alam na kung ano ang gagawin ng kayang Office of the Vice President. Yung iba, ginawa lang nilang chismis, ginawa ng big deal ang pag-alis ni VP Sara. Alam ba ni VP Sara magkaroon ng bagyo? Alam ba ni VP Sara na babanggain ng isang barko ang flood control projects ni BBM? Hindi naman 'di ba? Hindi alam ni VP Sara 'yun. So, anong gusto nyo? I-reschedule ka, baby, kasi VP siya. Kayo nga. Hindi nyo nga mal-schedule yung mga utak nyo na palagi yung binabash si VP Sara. So, wala din kayong karapatan para ligtahan si VP Sara sa kanyang gustong mangyari sa kanyang leave. At permado yan ni Bongbong Marcos. Tanongin niyo si Bongbong Marcos, bakit hinayaan niya si VP Sara mag-leave?
Di ba? O eto, at alam nyo ba? Hay nako, ewan ko mga kabibig kung ano ang inyong komento tungkol kay Senator Amy Marcos. Ha? Ano kabibig? Nako mga kabibig. Senator Amy Marcos, nako, binanatan niya ang flood control ni BBM. Ha? Oo, binanatan niya. Sabi ng iba, hay nako, si Amy Marcos sumakay na naman sa trending news para sabihin talaga na magkaaway sila na magkapatid. Sabi ng ilang netizen, Amy, hindi mo na kami mabubodol pa. Alam na namin yung kulay mo. Oh, yun. Ito kasi ang post ni Senator Amy Marcos. May post siya kanina about sa flood control. O, yan ha. Bistado ni Senator Amy Binisto ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid. Pinahiya ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid. Naku po, ang galing pa naman yung kapatid mo, Amy Marcos, sa SONA. Pahambog-hambog pa sa flood control project pa. Pero ngayon, binisto mo pala, pinahiya mo pa. Paano yan? Sabi ni Amy Marcos, itong flood control, kakaumpisa lang ng ating rainy season. Nasa Hulyo pa lang tayo. Ganito na ang kalagayan natin. Isa pa, medyo nakakapikon kasi sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Ngayon, anong nangyari? Nasaan ang pera, te? Ha? Kung hindi kayo nagkukulang sa Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control, nasaan ba ang ebidensya na meron kayong flood control program? Isang barko lang ang naggiba sa flood control? Sinisi nyo pa? Sabi pa ni Amy Marcos, kung tutuusin, 450 billion, halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Wow! Ang laki mga kabibig. 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula DPWH pababa, asa napunta yung pera? Yun ang tanong. Yun nga, Senator Amy Marcos, dapat imbestigahan nyo. Huwag nyo kaming tanungin. Bakit kayo magtanong sa aming mamamayang Pilipino na kami nga nagbibigay ng tax, kami pa ang tatanungin? Tanungin mo ang mga kongresista, tanungin mo ang Senado, tanungin mo ang kapatid mong presidente. Enough na yung mga information na ibibigay mo. Kailangan namin ng action. Puro lang kayo salita, puro lang kayo impormasyon, tapos kami yung tatanungin nyo na saan napunta yung pera, tanungin nyo ang sarili nyong kapatid. Yan talaga. Gawin nyo kaming tagasagot sa mga question nyo. Huwag naman pong ganun, Senator Amy Marcos. Diba? Oh. Diba mga kabibig? Tayo pa ang sasagot sa kanilang problema. Problema nyo yan. Nasa West Philippine Sea ang flood control system kasi nabanggaan ng barko from JC Aerolet. Ang sabi ni ate, mali-mali daw ang nire-report ng mga bata sa kapatid niya. Mali-mali. Si ate talaga. Ako, ewan ko sa iyo, ate. Basta, sinabi mo to ha, 450 billion, halos 1.4 billion a day. Isipin mo yan? 1.4 billion a day ang flood control budget. Pero isang barko lang sumalpok, giba na. Paano yan? Anong gagawin natin? Tatawa-tawa na lang tayo? Ewan ko sa inyo mga kabibig. Kailan ba tayo? Di na naniwala kay Manang Amy, pasubo na naman mga Duterte para mailabas ng punta-punto ka na. Ngek, si Amy pa, asa pa dyan, blood is thicker than water. Ginamit lang ni BBM yung barko, dumaob. Diba mga kabig? Nakakatawa lang itong magkapatid na ito. Akala nila na mauuto pa tayo. Ito si Amy Marcos, salita na naman. Diba? Ewan ko sa inyo.
Basta kami, ay nako mga kabibig. Buti na lang, itong si DG Chacha, nagkomento. Talagang hinahanap niya ang flood control. Sabi ni DG Chacha, last year, 147.5 billion pesos ang total budget for flood control projects for Metro Manila only. Ang laki, mga kabibig, for Metro Manila only, 147.5 billion. Sa laki ng halaga na yan, paulit-ulit pa rin ang problema natin sa baha. Anong nangyari? Sagot ni Ping Lacson, it is because most of the budget for the flood control projects flood the pockets of the proponent in the Congress. Hala! Si Ping Lacson na ang nagsabi, in connivance with the implementing agencies and their favorite contractors. Si Ping Lacson na ang nagsabi na yung pera ay pupunta sa bulsa ng mga congressman in connivance with the implementing agencies and their favorite contractors. Hindi tayo ang nabudol. Araw-araw na lang mga kabibig, binubudol na tayo. Nako kabibig. Ay, nako. Grabe. So, anong masasabi niyo dito? Anong masasabi niyo dito mga kabibig? Tingnan niyo. Ilan? 147.5 billion? Diba? Tapos, nasaan punta? Sa bulsa ng mga kurakot, sa bulsa ng mga, sino ba yan? Ng mga agencies in connivance with their, in connivance with their favorite contractors. Si Ping Lacson nagsabi, Senator Amy Marcos, sinagot kayo ni Ping Lacson, nasaan ang pera? Ito na ang sagot ni Ping Lacson. Don't tell me, Senator Amy Marcos, hindi mo alam yan. Ang drama mo talaga, Senator Amy Marcos. Ang drama-drama mo. Hindi mo alam. Bakit alam ni Ping Lacson? Dating senador to. So ikaw, ilang taon ka na nakaupong senador, hindi mo pa rin alam kung ano ang nangyayari sa budget? Huwag na tayong maglokohan, oy. Huwag na tayong maglokohan, mga kabibig. Diba? Malaking pera. Believe si Karina sa 5,000 control. Sabi ni Karina, after tingnan natin kung hindi ba AI. Kayo talaga mga kabibig. So, at least, si Ping Lacson nagsalita ng makatotohanan, ng totoong istorya. Hindi yung katulad ni Senator Amy Marcos na tinatanong pa ang mga tao kung saan napunta ang pera. Diba mga kabibig? Nakakatawa lang ang kadramahan nila mga kabibig. Diba? Si Karina ang bagong whistleblower. Si Karina talaga ang bida sa lahat ng bagyo. Kasi dahil kay Karina napahiya si Bongbong Marcos. Dahil kay Karina nalantad ang flood control projects. Dahil kay Karina sumulpok ang barko. Di ba mga kabibig? Ay nako, eto pa mga kabibig. May bagong pasabog si Sasro Gando Sasot. Hala, ano yan kabibig? Nako, tungkol kay VP Sara mga kabibig. Oo mga kabibig. Diba? Let's analyze ba. Si VP Sara nag-ask ng permission kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-leave siya ng July 9. Merong bang ibang nakakaalam sa pag-leave ni VP Sara? Baka yung mga Office of the Vice President nakakaalam. Yung mga secretary ni VP Sara ang nakakaalam, 'di ba? Na mag-leave siya. Aside from members of VP Sara, aside from President Bongbong Marcos, sino pa ba ang nakakaalam? Bakit lumabas ang screenshot
na galing sa NAIA, sa CCTV camera. Di ba? Well, VP Sara, wala namang pakialam si VP Sara na aalis siya. Di ba? Pero, bakit nakalabas to? Nako, may theory si Sas Rugando Sasot, mga kabibig. Oh, ito ang theory ni Sas Rugando Sasot, ha? Wait, mga kabibig, ha? Malalaman na natin ang isang magandang theory ni Sas Rugando Sasot kung ano nga ba at bakit biglang lumabas ang picture ni VP Sara na palabas ng bansa sa kasagsagan ng bagyo. Sino ang nagpalabas? Sino ang nagchika? Sino ang naglebak-lebak with evidence? O eto, ha, i-share ko sa inyo. Eto na. Sabi ni Sas Rugando Sasot, kita niyo ba, kabibig? Ito. Sabi ni Miss, ay salamat Dara Bernal. Salamat po. Ito ang sabi ni Sas Rugando Sasot. Ang sabi ni Sas, under Duterte, NAIA never released the CCTV of Lenny leaving for New York during Typhoon Nina that ravaged her own hometown. People got whined that she was in New York because of pictures from her family members. Under BBM, NAIA released CCTV of Sarah living with her mother, children, and husband for Germany for private reasons, most probably medical reason. The Kakamping Talianista Alliance says it's for Taylor Swift concert. Yup, Sarah will bring her mother to Germany for Taylor Swift because her mother is a Swiftie. Sounds idiotic, right? Because they don't really know what the Duterte family is going through. The BBM administration knows Sarah is on leave. The office of the president approved it. Who authorized the release of the CCTV of NAIA then? Ay, oo, mga kabibig. Nagets niyo ang point ni Sas Rugando Sasot? Sino ang nag-authorize na ilabas ang CCTV camera noong palabas na or papunta na si VP Sara sa Germany? Nako, this is really a theory, mga kabibig. Diba? This is really a theory. Diba? Sino ang nagpalabas? Allowed ba na ipapalabas to? Diba? Sino ang nag-send ng photo sa Manila Bulletin? I'm sure naman yung mga staff ng airlines, hindi sila magpapicture kay Sarah. Bawal naman yan kasi for privacy naman yan sa isang pasahero. Pero bakit talaga ang picture ay galing sa CCTV? At talagang kuhang-kuha si VP Sara. Gets siya, kabibig? May espiya si Liza Marcos daw sa airport. Naku. Hindi ko alam, pero isang malaking theory iyan na on leave nga si VP Sara. Dapat hindi natin siya bigyan ng problema kasi on leave. Kayo nga, pag mag-on leave kayo sa mga trabaho nyo, ayaw nyo na may mga taga
company na tatawag sa inyo kasi on leave ka. At karapatan naman ni VP Sara na mag-on leave. Lahat naman tayo ay may karapatan na mag-on leave sa ating mga trabaho. Di ba? Ang tanong, sino ang nagpalabas ng photo ni VP Sara na galing talaga sa CCTV? Nako, managot ka. Nako po. Meron kaya itong kaparusahan? Nako, kabibig, ewan ko. Para ma-divert lang ang atensyon ng mga tao kay Sara at di mabigyan pansin ang kapalpakan ng admin sa baha at sa video ni BBM, so kailangan si Sara ang gagawing center of attraction. They were calling out Vice President because the President is incompetent. Nako, mas active at abrupt pa ang OVP sa pag-abot ng mga relief goods. Partida, wala pa ang VP sa Pinas. Yung presidente andito sa Pinas, nagpapatawag pa lang ng meeting. Di ba? So, sino kaya ang nag-instruct na, hey, yung magandang anggulo ni Sara ha, para talagang sabihin na hindi fake, hindi AI. Meron bang nagsabi sa mga BBM, meron bang nagsabi sa mga DDS na ay AI yan? Ay ano yan? Fake photo yan? Wala eh. Walang nag-react na mga DDS na fake photo yan, gawa-gawa yan, AI yan. Kasi pag si BBM pa to, ang sasabihin ng mga supporters, AI yan. Kung si BBM ha, AI yan. Fake news yan. Pero si VP Sara man to, meron bang statement si BBM tungkol kay VP Sara? Na meron bang statement si BBM na, wag nyo nang anuhin si VP Sara ha, kasi on leave siya. Wag nyo nang hanapin ang busy presidente natin kasi matagal na siyang humingi ng leave sa akin noong July 9 pa. Nagsabi ba si BBM? Hindi. Hinayaan lang niyang masira ang pangalan ni VP Sara. Hinayaan lang niyang ibardagulan si VP Sara. Kasi advantage sa kanya. Kasi matatabunan ang flood control project niya. Matatabunan nga ba? Di ba? So si VP Sara parang naging biktima dito. VP Sara, biktima sa mga taong manggagamit, sa mga taong user. Di ba? Talagang hinintay ba na si VP Sara maganda ang anggulo, pinicturan, pinost agad. Ikang mga tayo pag hindi masisiraan sila, oo nga eh. Parang hindi sila makakatulog kung hindi sila makapag-post ng something bad against VP Sara. Nakakahiya naman sila, no? Kaya nga, that is a big theory. Sino ang nagpalabas ng CCTV photo ni VP Sara? Nako, malalaman natin yan kung paiimbestigahan. Pero baka hindi niya paiimbestigahan. Alam niyo na, 'di ba? Mahirap talagang siraan ang highest trust rating kasi once sisiraan niyo, babalik ng madaming folds sa pagmumukha niyo. Masasampal talaga kayo.